Hello mga kachika! So ayan, for today's video, ako na naman po ay nagbabalik para sa channel na ito. So ayan, for today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano isa-set up yung time and memo. So yung nakaraan, na-share ko sa inyo about sa floating clock. So ito naman siya, may floating clock na may time. Floating clock na nga eh. Floating clock. And meron na rin siyang notes. So, ito siya, kaya siya tinatawag na time and memo. Kasi nga, ito siya ay may notes na at may clock na. So, for this video, so isi-share ko lang sa inyo kung paano siya i-set up para magamit natin. So, ayan, at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, maaari nyo pong hit ang like, subscribe, pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na sinishare ko dito sa aking channel. So, ayan, hindi na natin patagalin pa. Without the further ado, let's start our video tutorial for today. So, ayan, for today's video, punta naman tayo dito sa ating Google Play Store and isi-search lamang po natin yung time and memo. So, ito yung time memo. So, dito, pwede ka nang gumawa ng list na naka-floating and meron na rin siyang time and date. So, ito siya. Makikita po natin dito, meron siyang, so, nakapag-update po siya dito ng last October 2024. So, ayan yung version niya, yung version sa Dutch translation. Ayan, so, basahin nyo na lang po yan siya dyan. And, meron na rin to siyang 1 million plus downloads. So, na-release pala to siya nung September 21, 2014. So, nag-update lang siya nung October 6, 2024. So, dahil na-install ko na siya, so, i-open na lang natin. So, dito naman, ito yon, may dalawa siya. So, panel 1 and panel 2. So, it's the same lang din yan. Pero, papakita ko po sa inyo paano siya isi-set up. Which is, ito po, sa menu theme color, so meron lang po tayong two choices of colors dito, which is white and black. So, ayan po yung black. So, ito naman po yun kapag naka-white. So, dito, tapos itap lamang po natin tong activate application. Kapag napag-activate na po yung application, so ito yung nakalagay sa akin dito. And then, so dito naman, excluding the battery, so depende na rin yan sa inyo kung gusto nyo yan siyang i-on or not. So, dito naman, prevent termination. To prevent termination, use notification icon and background service para hindi ma-terminate yung account. So, show memo. So, ito siya dito. So, maglagay ka lang dito kung ano yung pwede mong ilagay dito. So, for like example, ito yung sa akin. So, lagay ko dito yung informative chika. Ayan. And then, i-click lang natin tong okay. So, ayan na siya nakalagay. So, after that, so dito naman, set the timer. Pwede ka rin maglagay ng timer kung gusto mo. Pero for me, it's not necessary. So, meron ditong timer settings. So, pwede ka rin dyan maglagay ng sound sa timer mo. And dito naman, show full date. So, dito, pwede ka dito mag-full format. Kagaya nitong sa akin, ito yung nakalagay. Sunday, April 13, 2025. Ayan, it's 9:47.45 seconds PM. So, ayan, may marami ka dito mga choices for like example, medium format. Ganyan lang yung gusto mong ilagay. So, ako kasi, ang kadalasan kong ginagamit is yung full format. So, yun na siya. And then, dito naman po, dito, so it depends sa inyo kung gusto nyo ilagay yung 24 hours time format. Pero sa akin, kay 12 hours lang. So, AM and PM, dapat naka-check. And show seconds, dapat naka-check. So, dito, nasa sa inyo na rin yan kung gusto nyo i-synchronize yung network and time. So, depende na rin yan sa inyo. So, dito, pwede kayong maglagay ng temperature para sa phone niyo. Pero for me, it's not necessary. So, yun siya. And then, dito naman po sa text size, pwede nyo po yan siyang i-adjust. Ayan. Pwede nyo palakihin. At pwede nyo rin siyang paliitin. So, depende na rin yan siya sa inyo kung ano yung, kung saan kayo komportable. Ayun.
So, ito yung sa akin. Ayan. So, yun. Ganun lang siya. So, 16 lang yung ano. So, dito pwede ka rin siyang mamili dito sa device font and fold. Ayan. So, naka-bold. Ayan. And font 1. Font 2. Ganun. So, yun siya. And then, dito naman po yung color. Pwede nyo po yan siyang i-change. For example, change natin siya ng green. Red pala. Ayan. So, ayan na po siya. So, anytime kung gusto niyo siyang i-change, pwede niyo rin siyang i-change. So, yung background color naman, pwede din kayong mag-change hanggat gusto niyo. Ayan. Tapos, dito naman sa rainbow text color, ayan. Itong rainbow text color, so pwede siya magpalit-palit ng kulay kahit kailan, kahit anong gusto mo. So i-check mo lang po yan. So, depende na rin yan sa iyo. Pero sa akin kasi gusto ko siya naka-steady lang siya sa red. So, dito naman, yung outline niya, so which is yan yung naka-black. So, depende na rin yan sa inyo. Yung pinakamataas is 30 points. Ayan siya. So, pwede din naman na wala. Pwede din na gusto nyo yung dark masyado. So, ganun lang siya. Text shadows, text color ko dito. Tapos yung transparency niya. So, depende na rin yan sa inyo kung ano yung gusto nyo transparency. So, dito naman, kailangan naka-check yung text drag and move para maganyan-ganyan mo yan siya. Kung wala yan siya, so dito, nag-stay yan siya sa taas. Kasi nakalagay dito, so, dito ka mamili kung saan mo gustong ilagay na for like example, top right. Ayan, nandun siya sa taas. And then, top left center. And center right or top left. Ganyan lang siya. So, kung gusto nyo rin naman siya na ma-move. So, ayan. Nasa sa inyo na rin yan. Kung gusto nyo. It depends sa inyo kung ano yung gusto nyo. So, naka-auto restart to reboot. So, ayan po siya. So, yan lamang po yung application na ito. So, dito language system. So, pwede ka rin naman mamili dito kung ano yung language na gusto mo. Pero yung sa akin kasi naka-English lang siya kasi yun yung nakasanayan. So, dito naman meron din siyang translator. Ayan. And dito naman sa panel to, it's the same lang din yan siya. Pero take note lamang po ha, ang application na ito is hindi siya kagaya sa floating clock na okay siya. So, yun. So, ayun na nga mga kachika, no? So, tapos na natin na may share sa inyo about dito sa time and memo. So, ang sa akin lang, meron lang ako ang glitch para sa apps na ito, which is kapag hindi mo siya nabantayan, sometimes nagsa-stuck yung time niya. So, kung meron kayong mga ginagawang task, so kailangan yung bantayan yun kasi hindi lahat, hindi siya stable, hindi siya kagaya sa floating clock na kung ma-turn off mo man o ma-turn on mo man siya sa inyong wall. So, it's okay. Hindi siya mag-glitch. Pero dito kasi may glitch lang siya. Konting glitch lang talaga dito sa time and memo na to. But then again, nakatulong din naman to siya sa atin para sa atin na makakalimutin. So, kailangan nasa screen lang natin siya. So, ayan, kung nagustuhan nyo man ang ating video tutorial for today, sumari nyo pong hit ang like, subscribe, pahit na rin notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na mga video tutorial na isi-share ko sa inyo. I hope na may natutunan kayo para sa video ito. So, hanggang dito na lang ang ating video tutorial for today. Have a good day, stay safe, God bless, see you next time, and see you on my next vlog.